Magandang araw mga idol. Pasensya na kayo kung matagal-tagal ako bago naka-upload ng bagong kabanata. Sunod-sunod kasi ang kalamidad na dumating dito sa Cebu. Tinamaan kami ng 6.9 na lindol at sumunod naman ang bagyong Tino. Naubos lahat ng gamit namin dahil sa baha. Buti na lang may mga nag-donate ng mga gamit sa kalapit barangay. Please don't skip ads po, malaking tulong na po yan sa akin mga idol. Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2521, ang kapangyarihan ng primordial chaos. Tatlong high-end na enerhiya ang dumagsa sa dantian ni Chinyu sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya na parang isang nuclear explosion na sumabog mula sa dantian. Ang nakakatakot na enerhiyang iyon ay nagmumula sa bawat butas ng balat ni Chinyu. Sa sandaling lumabas ang enerhiyang ito sa kanyang katawan at napunta sa hangin, nag-alab ito na parang apoy ng demonyo at sinunog ang lahat sa paligid na naging abo. Umalis. Sa sandaling ito, halos sabay-sabay na nagbago ang mga ekspresyon ng tatlong tao na lampas sa ikalimang antas. Sabay silang umatake, pinadala ang lahat sa layo na 100,000 metro. Ang ulo ni Chinyu ay hindi mapigilan. Ang nakakakilabot na enerhiya ay nagtaas ng kanyang katawan sa langit. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ang enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan, na nakakaapekto sa bawat bahagi nito. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay nabawasan sa kawalan. Gayunpaman, nang mawala ang abo ng katawan, pilit silang hinailan ng kapangyarihan ng pagninilay-nilay pabalik. Habang binago nila ang katawan, ang puso ng karagatan ay parang naramdaman ang panganib ni Chinyu. Habang binago nila ang katawan, ang puso ng karagatan ay parang naramdaman ang panganib ni Chinyu. Inilabas nito ang sukdulang pagbabago-bago ng enerhiya at kinuha ang puwersa ng buhay ni Chinyu upang patatagin ang core ni Chinyu ng sabay. Ginamit ito ng Heart of the Ocean para bumili ng ilang oras, na nagbibigay daan sa kapangyarihan ni Chinyu sa pagmumuni-muni ng mas maraming oras upang maibalik ang katawan. Huminga ng malalim si Chinyu. Malaking dugo ang dumadaloy mula sa kanyang bibig sa tuwing humihingal siya. Marahas na ng inig ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Kung wala ang puso ng karagatan at ang kapangyarihan ng pagninilay-nilay, ang kanyang katawan ay agad na naging abo. Ang ganitong uri ng marahas na enerhiya ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng kapangyarihan ng tao. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay sumailalim sa daan-daang mga siklo ng pagkawasak at muling pagsilang, na lumilipat sa pagitan ng pag-iral at kawalan. Ang marahas na enerhiya ay nagtataboy sa lahat ng divine sense na lumapit sa kanya. Habang ang enerhiya ng primordial chaos ay lumakas sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga alon ng nakakatakot na tunog tulad ng isang dagindong mula sa impyerno at isang mahinang daing mula sa isang demonyo. Kahit na mula sa 100,000 metro ang layo, ang nanunood na sangkatauhan ay nakadama ng matinding pagkabalisa mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Primordial Chaos. Ibinuhos ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas sa Evil Eye at pagkatapos ay nagpuntirya ng isang stride patungo sa napakaitim na stellar black hole na iyon. Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Shio. Kawili-wili. Halika, Chinyu. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Elemental Black Hole. Nagsagupaan ang dalawang magulong katawan na may dalawang ultimate energy. Naiipon lamang ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kapangyarihan ng primordial chaos na may evil eye. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bangka na naglalayag sa isang bagyo, Beta S. Ang kanyang banal na pakiramdam at katawan ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay umuugoy. Tila natuklasan ni Chinyu ang pagbabago sa kawalan sa gitna ng marahas na kapangyarihang ito. Ang malayong kalangitan ay makapal na natatakpan ng halos hindi mahahalata na layer ng hadlang. Ang hadlang na ito ay parang isang ilusyon na naka-embed sa kalangitan. Ito ay tulad ng isang kristal na malinaw na walang kamatayang kurtina na hamarang sa pagsisiyasat at pag-espiya sa labas ng mundo. Bago ito, hindi pa napansin ni Chinyu ang layer na ito ng selyo. Sa sandaling ito, pagkatapos ng tatlong elemental na enerhiya na pinagsama, isang bahagi ng mapang wasak na kapangyarihan ang dumaloy sa mapang lo na banal na mata, at iyon ay kung paano niya napansin ang hadlang.
Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Sina Chinyu at si Shio ay naapektuhan ng nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mapangwasak na enerhiya na nagreresulta mula sa kanyang pakikipag-away kay Shishio ay nagyelo sa lugar. Ang oras ay parang humihinto. Ang mapanirang kapangyarihan na ibinubugay ng sagupaan sa pagitan ng elemental black hole at ng primordial chaos ay malinaw na nakikita sa kanilang harapan sa sandaling ito. Yun lang para sa araw na ito. Biglang lumitaw ang figure ni Su Xinghe sa pagitan ng dalawa. Ang kapangyarihan ay pumasok sa kanyang katawan na parang bahaghari sa kanyang pagpapakita. Lumipas ang gabi, at bumalik sa normal ang panahon na parang hindi nangyari ang labanan kanina. Ito ay ang lakas ng isang magsasaka na lampas sa ikalimang antas. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chinyu. Ang sagupaan ng dalawang matinding puwersa bago si Su Xinghe ay parang laro lang ng bata. Hindi lang niya nilamon ang mga ito, ngunit naramdaman din ni Chinyu na bumaliktad ang oras. Karamihan sa mga epekto ng matinding labanan na ngayon ay nakabawi. Ngayon lang, ginamit niya ang kapangyarihan ng pagmumuni-muni at ang sukdulang kapangyarihan ng puso ng karagatan upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng primordial chaos. Karamihan sa kanyang puwersa sa buhay ay nakuha ng Heart of the Ocean. Sa sandaling ito, naramdaman niyang bumalik na ang puwersa ng buhay sa kanyang katawan, at wala siyang ideya kung paano kumilos si Su Xinghe. Bumalik ka. Alam na namin ang mga plano mo. Kung gusto mong pumunta sa purgatorio, sasamahan ka namin. Kapag may umatake na dayuhang lahi sa ika-6 na antas, agad naming mararamdaman. Ang panahong ito ay pagkakataon din para sa ating sangkatauhan. Nang matapos magsalita si Su Xinghe, naramdaman ni Chinyu ang isang parang rune na marka na lumitaw sa kanyang kaluluwa. Ang marka na ito ay tila ginawa ng hindi mabilang na mga rune at malalim na naka-embed sa kanyang dagat ng kaluluwa tulad ng isang pako. Ang kapangyarihan ng Divine Sense na dumadaloy sa dagat ng Divine Sense ni Chinyu ay talagang hindi sinasadyang naiwasan ito, aksyon. Tila natatakot ito sa kapangyarihang nasasangkot. Huwag kang mag-alala. It's the mark of my soul. I can instantly appear from this mark if any high-level alien race attacks. Mahinang sabi ni Su Xinghe. Salamat, Holy Lord Su. Lubos ang pasasalamat ni Chinyu sa banal na Panginoong ito ng Kunlun. Kasabay nito, naramdaman ni Chinyu na bumagsak ang tingin sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakitang iyon nga ang tingin ni Revered Chi. Mayroong hindi lihim na layunin ng pagpatay sa kanyang banal na kahulugan. Para bang hindi siya matutuwa kung hindi niya ito papatayin. Holy Master Su, maaari ba akong magtanong sa iyo? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpadala siya ng voice transmission kay Su Xinghe. Gusto mong itanong kung bakit ikaw ang pinupuntirya ni Revered Chi. Tumango si Chinyu. Mukhang napansin din ito ng dalawa pang tao. Chinyu. Ito ay ibang mundo para sa mga nasa itaas ng ikalimang antas. Maiintindihan mo lang ng mas malalim kapag nalampasan mo na. Ang mundo ng mga santo ay mas partikular sa pamamahagi ng mga benepisyo, katulad sa isang primeval na kagubatan kung saan ang pinakamakapangyarihang mga hayop ay mas kaunti sa bilang ngunit nagtataglay ng higit na lakas. Iyon lang ang masasabi ko sa iyo. Para sa iba, kailangan mong malaman ito ng mag-isa. Mahinang sabi ni Su Xinghe at hinawakan ng isang kamay si Chinyu. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay bumaril na parang isang matalim na espada at nawala sa kawalan. Sa isang kisap mata, siya at si Chinyu ay nakarating sa Human Race Watch. Salamat, Holy Lord Su, sa pagpapaalis mo sa akin. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko sa banal na Panginoong ito. Bagamat ang sangkatauhan ay nasa isang delikadong kalagayan ngayon, ang mga santo sa ika-6 na antas ay nababalot pa rin sa iba't ibang interes. Ginagawa ko lamang ang aking makakaya upang mapanatili ang ilang mga baga. Sino ang maaaring mahulaan ang hinaharap? Nawala si Su Xinghe pagkatapos niyang magsalita. Gayunpaman, naramdaman ni Chinyu ang matinding kawalan ng kakayahan mula sa kanya. Kasunod ng pag-alis ni Su Xinghe, sa wakas ay nag-react ang lahat. Matapos marinig ang lahat ng nangyari kay Chinyu, sa wakas ay naunawaan ng lahat na nangyari ang ganoong bagay noong mga nakaraang araw nang wala si Chinyu.
Ang revered Chi ay isang santo ng sangkatauhan ngunit talagang pinangangasiwaan ang mga bagay sa ganitong hindi patas na paraan ng hindi natatakot na masiraan ng loob ang mga tao. Malamig na sabi ni Lei Xin. Kabanata 2522, nagising ang walang kamatayang emperador. Nakagawa na sila ng ilang pananaliksik ngunit itinuring nilang imposibleng gumawa ng hakbang sa Qinyu kahit na ano. Ang pagpayag kay Qinyu na lumaban kay Sishio sa kanyang pinakamasamang kalagayan ay hindi ang pagpatay sa kanya gamit ang isang hiniram na kutsilyo kundi ang direktang pagpatay sa kanya. Nagkausap kami ni Holy Lord Su. Sa pangkalahatan, may mga paksayon din ang santo ng sangkatauhan. Malamang na sumasalungat ang paraan ko sa kanya, kaya ako ang pinupuntirya ni Revered Chi. Sabi ni Qinyu na may mapait na ngiti. Kapag ang isa ay nakarating sa Saint Realm, malabo na mararamdaman ng isang tao ang kapalaran ng isang tao. Matapos makapasok sa ikalimang antas, ang aking kadugo ay nagising, at mayroon din akong comprehension. Qinyu? Marahil ang iyong pag-iral ay magdadala sa kanya ng ilang hindi ka nais-nais na mga bagay, kaya ikaw ang pinupuntiryan niya. Galit na galit si Yan Rozo, lalo na matapos marinig ang ayos ni Revered Chi. Lalo siyang nagalit na ang kanyang kadugo ay itinuturing bilang isang kalakal mula noong siya ay nasa Earth. Kahit ngayon, siya ay kinuha pa rin bilang isang walang emosyong magsasaka. Balang araw, papatayin ko siya. Mabangis na sabi ni Yan Rozo. Kahit na sila ay nasa ikalimang antas at pataas, hindi nila ito dapat tignan ng ganito. Marahil ay matatanggap pa rin niya ito kung ika-6 na antas sila mula sa lahi ng dayuhan. Gayunpaman, si Revered Chi ang pinuno ng alyansa at ginawa pa rin ang ganoong bagay. Hindi napigilan ng lahat na magalit. Flower Granny Hua kanyang ulo bahagyang. Tinuro niya ang langit at hindi na nagsalita pa. Biglang naisip ni Qinyu ang markang iniwan ni Su Xinghe. Ito ay maaaring isang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa mga pamamaraan ng isang santo sa ika-6 na antas, hanggat umiiral ang markang ito, malamang na hindi siya makatakas sa pagbabantay ni Su Xinghe kahit saan man siya pumunta o ano ang kanyang ginawa. Mula sa mga nangyayari ngayon, si Su Xinghe ay itinuturing na mas palakaibigan sa kanya kaysa sa iba. Gayunpaman, sa ganoong mata na naka-embed sa kanyang Sea of Soul, hindi masaya si Qinyu kahit na ano, aksyon. Sinubukan ni Qinyu na ihiwalay ang markang ito ng kaluluwa gamit ang kapangyarihan ng banal na kahulugan. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, tila hindi niya mapigilan ang kapangyarihang iyon. Kalimutan ito, at hindi na siya mapakali. Kung may intensyon si Su Xinghe na saktan siya, malamang na hindi siya makakaalis na hindi nasaktan mula sa labanan ngayon lang. Nang makitang walang paraan upang ihiwalay ang kapangyarihang iyon, at hindi niya magagamit ang karahasan sa pag-atake sa markang ito, maaari lamang itong baliwalain ni Qinyu. Sa panahon ng labanan sa pagitan namin ni Sishio, nagkaroon ako ng pag-unawa. Tila may hindi matukoy na kadena sa ating mundo. Hindi ko pa naramdaman ang kapangyarihang ito noon pa man. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pagsasama-sama ng tatlong kapangyarihan, ang primordial chaos elemental na enerhiya ay sumabog at pumasok sa Divine Eye. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito, R-Anub ES. Sinabi ni Qinyu sa lahat ang tungkol sa kanyang natuklasan sa kanyang pakikipaglaban kay Sishio. Gusto niyang makita kung naintindihan ito ni Flower Granny Hua at ng iba pa. It's the cage of the path of heaven. Hindi ko ine-expect na mapapansin mo ito. Bihira mo itong maramdaman sa iyong cultivation realm. Isang tuyong boses ang biglang tumunog. Ito ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao. Dati, pagkatapos maglakbay ang kaluluwa ng bangkay ng Immortal Emperor kasama si Qinyu sa kaharian ng mga multo, ito ay naging lubhang mahina. Siya ay nagpapagaling sa Coffin of 9 Lifetimes ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagising na siya ngayon. Cage of the Path of Heaven. Ibinilanggo ba nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa universo? Ano ang layunin ng Path of Heaven? Itong kulungan ba ang dahilan kung bakit mahirap masira nitong mga nakaraang taon? Kulat na sabi ni Yan Rozo. Masyado kang matalas, maliit na babae. Nahawakan na ng mga banal ang isang bahagi ng kapangyarihan ng karma, at sa gayon ay hindi ito ganap na mabubure ng Path of Heaven.
Ang setting ng hola na ito ay upang ganap na putulin ang landas para sa mga nabubuhay na nilalang na umaban sa ika-6 na antas ng santo. Maaaring may nangyari sa itaas na naging dahilan upang itakda ng Path of Heaven ang mga pagbabago sa itaas na ito. Gayunpaman, hindi ko na kaya. Mahinang sabi ni Immortal Emperor Yao. Sa kanyang kapanahunan, hindi lumitaw ang kadena na ito. Sa sandaling ito ay parang isang bakal na kadena na nakapalibot sa malawak na universo. Hindi niya mahulaan ang ganoong pagbabago kahit na siya ay dating Immortal Emperor. Kung gusto mong hanapin ang dahilan, dapat mong labagin ang paghihigpit na ito at maging isang santo. Saka ka lang magkakaroon ng pagkakataong malaman. Gayunpaman, hindi mo masisira itong cage ng landas ng langit sa iyong lakas ngayon maliban kung gabayan ka ng isang santo. Kung hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Paano nakalusot ang nakamaskara na babae ng 9 na buhay at naging santo sa itaas ng ika-5 antas? Inihayag ni Chinyo ang kanyang mga pagdududa. Ang 9 Paths Convergence, mula sa Way of the Primordial bago ang 9 na buhay hanggang sa Path of Heaven technique ng kasalukuyang taon ng Path of Heaven, ang kapangyarihan ng 9 na dakilang daw na pinagsama-sama ay talagang nakakatakot, ngunit hindi pa rin ito masira ang hola na ito. Parang nakita na ni Immortal Emperor Yao ang babaeng nakamaskara noon. Umiling siya matapos mag-isip ng ilang saglit. Ibig mo bang sabihin na ang babaeng nakamaskara ay makakalusot lamang sa ika-5 antas sa tulong ng isang santo? Naisip kaagad ni Chinyo ang pagkamatay ni Yan Tianfeng. Ito ba ay isang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga banal? Ang swerteng kosmiko na inookupahan ng isang santo ay labis na kakilakilabot. Kung gusto ng isa na umakyat, ang kosmikong swerte ng marami pang iba ay ibabahagi. Ang pagkamatay ni Yan Tianfeng ay maaaring ang susi sa pagsulong ng babaeng nakamaskara. Bukod dito, maaaring may kinalaman pa ito sa higit pang mga bagay. Marahil ay kasama rin ang mga banal ng sangkatauhan. Ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Kapag naabot mo na ang ika-6 na antas ng Saint Realm, maaari kang magsikap sa sarili mong kapalaran. Paano magiging napakadali para sa isang ika-5 antas na lahi ng halimaw na tumawid sa mga kaharian? Nilinang ni Yan Tianfeng ang daan ng tides. Nang hindi tinatakpan ang mga sekreto ng langit at nagbabalak na hampasin sa kanyang pinakamahinang sandali, kahit na may isa pang 2,000 na halimaw na posibleng makalaban, hindi mo siya magiging halimaw na 8 pakpak. Kawili-wili, ito ay kawili-wili. Kung hindi dahil sa katotohanan na ako ay natitira lamang sa isang piraso ng aking kaluluwa, nais kong makita kung ano ang nangyayari sa mundo sa itaas ng ika-5 antas. Marami bang pagbabago ang nangyari sa mundong ito habang tayo ay nakikipaglaban sa dagat ng landas ng langit? Sa pagkakataong ito, ang Immortal Emperor Yao ay napakadaldal. Mukhang medyo gumaling na siya sa tulong ng Coffin of 9 Lifetimes. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chinyo. Ang Saint Realm ay tila maraming masalimuot na relasyon. Inaalala ang walang magawang ngiti ni Su Xinghe, marahil ay marami ring matinding labanan sa kaharian ng ika-6 na antas. Immortal Emperor Yao, paano makakalabas ang mga cultivator ng sangkatauhan sa kulungan na ito gamit ang ating kasalukuyang lakas? Biglang nagsalita si Yan Ruozo. Sa palagay ko, imposible. Ang 5 elemento ni Shishio, ang 9 Paths Convergence ng nakamaskara na babae, at ang kamao ng langit at lupa ni Xiao Sheng, lahat ng kapangyarihang ito ay maaaring umabot sa ika-6 na antas sa ating panahon. Gayunpaman, ngayong may karagdagang layer ng Cage of the Path of Heaven, marahil balang araw ay malalaman mo muli ang iyong cult iba at ang santo, gumalaw tulad ng likod ng kanilang mga kamay kung gusto mong umakyat at ibahagi ang kanilang kosmikong swerte, sa tingin mo ba ay papayag sila? Napangiti si Immortal Emperor Yao. Nang marinig ito, kahit na si Yan Ruozo ay hindi napigil ang ipakita ang isang malungkot na ekspresyon. Kahit na ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga lahi ngayon, hindi ba iisipin ng santo ng sangkatauhan na gabayan sila? Tanong ni Chinyo na nakakunot ang noo. Ang santo at mas mataas ay miyembro din ng sangkatauhan. Kabanata 2523, Divine Might Chasing Star. Sino ang nakakaalam? Baka mas matindi pa ang labanan sa itaas ng santo.
Kahit na pansamantalang alyansa lang ito, natatakot ako na pareho ang direksyon ng mga interes. Kung hindi dahil dito, paanong mabibigo noon ang pag-atake ng sangkatauhan sa landas ng langit? Gumisi si Immortal Emperor Yao at sinabing. Matapos marinig ang sinabi ng Immortal Emperor Yao, tumahimik ang lahat. Inakala nila na ang digmaang ito ay tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, ngunit tila may ipinahihiwatig si Immortal Emperor Yao. Ito ay tila isang labanan para sa pamamahagi ng benepisyo. Sa mata ng santo, ang kanilang buhay at kamatayan na pakikibaka ay maaaring ang mga isda lamang na nakabangga sa isang tangke ng isda. Ahaha, dahil nabawi ko ang isang bahagi ng aking kaluluwa, natural na kailangan kong gumawa ng isang bagay upang pukawin ang mga bagay-bagay. Kung gusto mong maging isang tao sa labas ng tangke ng isda sa hinaharap, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang pagbutihin ang iyong sarili hanggang sa sukdulan. At least, kailangan mong maunawaan ang kadena na iyon. Marahil sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagkakataon na masira ang hola at makalusot sa Saint Realm. Gayunpaman, hindi ka maaaring gumamit ng labis na puwersa. Halimbawa, mapapansin ka ng mga tao kapag ikaw at si Shio ay umatake ng buong lakas. Maaari kang magduso ng malaking sakuna kapag lumampas ka sa limitasyong iyon, aksyon. Tawa ng tawa si Immortal Emperor Yao. Pagkatapos magsalita, binuksan niya ang Coffin of 9 Lifetimes. Anak, ikuha mo ako ng kumot. Tinaman niya ng tingin si Changmang at sumigaw. Nanginig ang katawan ni Changmang, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano sa pagharap sa panggigipit ng Immortal Emperor. Mabilis niyang dinala ang isang gintong silk quilt at pinag-isipan pa niyang tinakpan ang Immortal Emperor Yao nito. Talagang marunong mag-enjoy ang lahi ng tao. Hindi ko pa natakpan ang sarili ko ng ganoong komportableng kumot. Ang walang kamatayang si Emperor Yao ay pinag-cross ang kanyang mga paa sa ilalim ng kumot. Tila nabawi niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at nasa mabuting kalagayan. Huminto siya ng kanta habang isinasara ang takip ng kabaong. Mukha siyang pupunta sa kampang, na hindi makapagsalita ang lahat. Oh yes, little fellow. Ang iyong banal na katawan ay tinatawag na Divine Might Chasing Star. Ito ay isang katawan na kailangang lusutan sa buhay at kamatayan ng mga laban. Lalong lalago ang pagitan mo at ng iba dito. Bago tuluyang maisara ang takip ng kabaong, isang pangungusap ang naanod. Nagulat si Changmang, at baka sa mukha niya ang nalilitong ekspresyon. Ito talaga ang sinabi ng Immortal Emperor Yao. Matapos makapasok sa purgatorio, bihira siyang makaranas ng mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang agwat sa pagitan ng kanyang kasalukuyang lakas at ng iba ay lalong lumalaki. Divine Might Chasing Star Chaser. I've never heard of this holy body before. Inihayag ni Lei Xin ang isang naguguluhang ekspresyon. Kahit na siya ang dekano ng Thunder Courtyard at pamilyar sa lahat ng uri ng mga sinaunang aklat, hindi pa niya narinig ang gayong kabanal na katawan. Naguguluhan din si Jiyu. Marahil ay may isa pang posibilidad, at iyon ay ang banal na katawan na naiwan ng Supremo ng banal na lupain. Ang Immortal Emperor Yao ay hinding-hindi magsisinungaling sa iba. Kung mayroong isang banal na katawan na hindi ko alam, ito ay malamang na naiwan ng Supremo ng banal na lupain. Saglit na nag-isip si Jiyu at naramdaman niyang iisa lang ang posibilidad. Ang ating sangkatauhan ay may sariling wika upang itala ang mga panahon. Ang kasalukuyang panahon ay kilala bilang era ng pagkawasak, na sumasagisag sa paghina ng ating mga tao sa panahong ito. Ang 4 na taon ng landas ng langit bago iyon ay ang pinakamataas na panahon ng sangkatauhan. Ang 9 na dakilang immortal na emperador ay mga tao sa panahong ito. Sa panahong iyon, maraming mga pamamaraan ng paglilinang, mga banal na katawan upang putulin ang lahat ng lahi ng tao, at ang mga linya ng dugo ngayon. Masasabi ni Flower Granny na si Chinyu at ang iba ay nalilito, kaya ipinaliwanag niya ang kasaysayang ito. Kung totoo nga, Changmang, ang iyong banal na katawan ay isang bagay na naiwan mula sa sinaunang panahon. Sa makatuwid, dapat ay nasa bingit ka na ng kamatayan upang magising ang iyong kadugo. Hindi dapat nagsisinungaling ang Immortal Emperor Yao. Tinitigan ni Jiyu si Changmang na parang gusto niyang marinig ang opinyon nito. Then I must stimulate this bloodline. The recent battle suffocated me.
I won't going with you guys this time. Dumiretso ako sa kailaliman ng Asher Rock Forest at makikipag-away ng mabuti sa lahi ng demonyo. Tawa ng tawa si Chiang Mang, pinagdikit ang kanyang mga kamao, na tila hindi maitatalo. Nang makita ang matipunong lalaking ito na may ulo na puno ng magaspang na buhok, hindi maiwasan ng lahat na hindi makapagsalita. Kahit na ang mga nakatataas sa lahi ng demonyo ay dumanas ng mabibigat na pinsala, ang 4 na dakilang divine beast, maraming hari ng demonyo, at mga sagradong hayop, sino ang maaari mong talunin? Hindi ba't ang panliligaw sa kamatayan ay pumunta sa Asher Rock Forest, isang mahalagang lugar para sa lahi ng demonyo? Malungkot na sabi ni Qin Yu. Kung nakapagdesisyon ka na, may magandang lugar akong irerekomenda. Baka mabigyan pa kita ng ilang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Jiyu. Saan? Nagningning ang mga mata ni Chiang Mang. Ang Forbidden Land of the Dragon Demon ay isang lugar na inookupahan ng makapangyarihang mga dragon at lahi ng halimaw. Puno ito ng iba't ibang masasamang nilalang at mahiwagang kayamanan ngunit pati na rin ang mga nakatagong mapagkukunan at pagkakataon sa paglilinang. Minsan ay nakipaglaban ang ating mga ninuno sa lugar na iyon at minarkahan ang ilang mga lugar na may mga pagkakataon. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay unti-unting nakalimutan matapos ang malaking pagbabago ng pamilya. Nagpatuloy si Jiyu na may tame time na ekspresyon. Pero ipapaalala ko sa'yo, parang may lihim na pamana ito sa lahi ng dragon at lahi ng halimaw. Kaya naman matagal nang nag-aaway ang dalawang lahi doon. Mas mabangis pa ang lahi ng demonyong dragon. Kung pupunta ka doon at tumawa ka tulad ng ginagawa mo rito, natatakot akong hindi ka mabubuhay ng higit sa isang araw. Huwag kang mag-alala. Ate Jiyu, alam ko kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Pagpunta ko doon, hindi ako magpupunyagi sa mga buhay na nilalang na hindi ko kayang talunin, ngunit tiyak na kailangan kong pagbayaran ang mga buhay na nilalang ng dalawang lahi. Napakarami na nilang napatay sa ating sangkatauhan, kung hindi ako maghihiganti, ano pa ang silbi ng pagiging mas malakas? Ang mga mata ni Jiyu ay kumislap sa paghanga, ngunit pinanatili pa rin ni Chiang Mang ang kanyang pinakasimpleng inosente. Mabuti naman at alam mo ang ginagawa mo. Kung hindi nasugatan ang mga nakatataas ng demonyo at ng mga halimaw na lahi sa labanang ito, sa tingin ko ay hindi kita pakakawalan. Bagamat delikado ang pagpunta ngayon, magandang pagkakataon din ito para mag-improve. Sa lahi ng demonyo at halimaw, kung ang pagkakaiba ng lakas ay masyadong malaki, hindi nila gagawin ang inisyatiba upang salakayin sila. Ipinaliwanag ni Jiyu ang ilang detalye kay Chiang Mang bago iniabot sa kanya ang isang balumbon ng sinaunang pergamino. Isa itong mapa na iginuhit ng mga ninuno ng pamilyang Ji sa Forbidden Land ng Dragon Demon. Bagamat isa itong napakalaking sinaunang mapa, malamang na ang ilang mga mana, mga lihim na kaharian, at sinaunang kayamanan ay hindi lumitaw ng mahabang panahon. Bukod dito, ang mga ninuno ng pamilyang Ji ay tunay na nakarating sa ipinagbabawal na lugar na iyon, kaya ang impormasyong ito ay napakahalaga. Kung ito ay na-auction, tiyak na aabot ito sa abot langit na presyo. Salamat, Ate Jiyu. Nagpapasalamat na sabi ni Chiang Mang. Lubos niyang iginagalang si Jiyu. Ito ay hindi lamang dahil sa background ng kanyang pamilyang Ji kundi dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtrabaho para sa Human Race Watch nang walang pag-iimbot. Hindi rin siya nagbigay ng espesyal na pagtrato sa mga miyembro ng pamilyang Ji kapag namamahagi ng mga espiritual na bato. Brat, magtrabaho ka. Kapag nagsimula na ang susunod na yugto ng digmaan, kailangan mong ipakita sa akin ang ibang bersyon ng iyong sarili. Kung maglakas loob kang mamatay doon, huhukayin ko ang iyong bangkay at ipapakain sa mga aso. Mabangis na sabi ni Jiyu. Sige, ayon sa gusto mo. Tawa ng tawa si Chiang Mang. Brat, maghintay ka pa ng ilang araw bago ka umalis. Aayusin ko ang mga spirit herbs ng Human Race Watch kasama ang Pavilion Master nitong ilang araw, at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Ibinigay ni Qin Yu ang lahat ng 70 o higit pang bote ng Sacred Spirit Pills kay Chiang Mang. Kabanata 2524 Time Backlash.
Para kay Chiang Mang, sa sandaling dumating siya sa Forbidden Land ng Dragon Demon, ang kanyang supply ng espiritual na enerhiya ay magiging mas masahol pa kaysa sa banal na rehiyon, at sa gayon siya ay dapat na nasa pinakakagyat na pangangailangan ng mga table tasks. Bukod dito, sa personalidad ni Chiang Mang, malamang na hindi siya titigil sa pakikipaglaban hanggat hindi niya itinutulak ang sarili sa bingit ng pagkahapo. Salamat, kuya, pero hindi, ikaw ang brat. Ang mga mata ni Chiang Mang sa una ay punong-puno ng luha, ngunit bigla niyang napagtanto ang isang bagay at nagmura sa papalayong anyo ni Chin Yu. Sa mga sumunod na araw, ginawang mga table tasks ni Chin Yu at Pavilion Master ang ilang mga halamang gamot sa Human Race Watch na maaaring mabilis na makabawi ng espiritual na enerhiya. Ang Revitalizing Spirit Pill at ang Stellar Chi Pill ay maaaring maglagay muli ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa loob ng maikling kalahating araw. Mabagal ang epekto ng mga ito at nangangailangan ng malaking halaga. Ang Sacred Spirit Pill ay iniinom lamang sa mga oras ng krisis, at mabilis itong nagpapanumbalik ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa maikling panahon ngunit may posibilidad na maging aksaya. Bilang karagdagan, ang 10 pills na ito ay Little Energy Violet. Ang Medicinal Chi ni Fatty, at ang Pavilion Master ay nagpino sa kanila ng buong lakas kahit na malubha kang nasugatan, isang tableta lang ang makakapagpagaling sa iyo ng napakabilis. Naglagay si Chin Yu ng halos 300 bote ng mga table tasks sa isang maliit na laki ng spatial ring at iniabot ito kay Chiang Mang. Sa kabila ng kanyang kakilakilabot na banal na pakiramdam, ang 5 magkakasunod na araw ng matinding pagpipino sa gamot ay nagdulot sa kanya ng pagkapagod na mahirap itago sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagbalik ko, sabay tayong lalaban ng magkapatid sa kalaban. Tatanggapin ko ang mga tabletang ito, at salamat sa Pavilion Master para sa akin. Naikuyom ni Chiang Mang ang kanyang mga kamao, at lumiwanag ang isang hugis pakpak na jade pendant sa kanyang kamay. 2 translucent na pakpak ang tumubo sa kanyang likod at agad siyang dinala sa kawalan, nagmamadali patungo sa Forbidden Land ng Dragon Demon. Ang jade pendant na ito ay nakuha mula sa spatial ring ng Pamilya G. Ginamit ito para sa paglalakbay sa kalawakan, at ang spatial na bagyo nito ay maaaring gamitin upang pasiglahin ang banal na katawan. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Ang patient pa rin siya. Ngumiti si Dinley at umiling, nakasimangot, at sinabi. Ang pakikipag-usap kay Immortal Emperor Yao ay lubos din na nagpakilo sa akin. Hindi ako makapaglakbay ng malayo dahil sa mga paghihigpit ng Thunder Courtyard sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, gusto ko ring pumunta sa ilang lugar at tingnan kung maaari pa akong umaban. Kung hindi, hindi ba ako maiiwan sa magulong mundong ito? Moving on, ibibigay ko sa iyo ang Human Race Watch, Chin Yu. Bago natapos ni Lei Xin ang kanyang mga salita, tumakas na siya sa malayo. Kakasabi mo lang na naiinip si Chiang Mang. Napangiti si Chin Yu ng mapait. Flower Granny, may plano ka ba? Tanong ni Chin Yu sa iba. Naranasan ko na ang daan ng oras mula sa landas ng langit ng bulaklak, ngunit ito ay sa huli ay isang sulok lamang ng daan ng oras. Magdadala ito ng napakalaking kahihinatnan sa tuwing gagamitin ko ito. Ang magkakasunod na labanan ay nagpababa ng lakas ng buhay ko ng higit sa kalahati ngayon. Ito ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa akin na saktan ang Fallen Godly King kapag ako ay nasa antas na ito, at iba pa, hindi na niya magagamit muli ang kapangyarihang ito. Ngumiti ng mapait si Flower Granny habang umiiling. Noong ginamit niya ang kapangyarihan ng time regression laban sa makajos na hari, si Hiteng, naramdaman na niya ang backlash ng kanyang life force ay masyadong nakakatakot. Nalampasan na nito ang kanyang imahinasyon, aksyon. Maaaring mahulog siya mula sa backlash bago pa man magsimula ang digmaan kung hindi niya malutas ang problema. Lola, may naiisip ka ba ngayon? Hinailan ni Yan Ruizo ang kamay ni Flower Granny at nag-aalalang nagtanong. Wala akong ideya sa ngayon. Ang daan ng oras ay nabuo ng hindi sinasadya mula sa kapangyarihan ng mga bulaklak. Dahil ang kapangyarihan nito ay hindi kumpleto, mayroon itong nakakatakot na backlash. Umiling si Flower Granny. Ang kapangyarihan ng oras ay tila isang mabagal na pagkilos na lason. Habang nagtataglay ito ng hindi kapani-paniwalang lakas, ang bawat paggamit ay nagpapabilis sa kanyang pagkupas.
Kahit na tumigil siya sa paggamit nito ngayon, ang nawawalang puwersa ng buhay ay nanatiling nawala magpakailanman at hindi na maibabalik. Parang isang buhay na nawala na hindi na maibabalik. Ang puwersa ng buhay ng Chinyu na nakuha ng puso ng karagatan ay unti-unting makakabawi ng sigla pagkatapos na ibabad sa tubig ng buhay. Matapos makipaghiwalay sa Flower Granny, parehong mabigat ang loob ni na Chinyu at Yanrozo. Maaari silang magkasama ngayon dahil sa pagsisikap ni na Flower Granny at Dinley. Kung hindi, maaaring makulong pa rin si Yanrozo sa pamilya yan. Ngayong narinig nilang nahaharap sa ganoong problema si Flower Granny, medyo nataranta ang dalawa. Marahil maaari tayong mag-issue ng bounty at tingnan kung sino ang makakalutas ng problemang ito. Sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Alam niya na ang pag-asa na ito ay hindi kapani-pani walang malabo, ngunit hindi niya magawang wala. Ang daan ng panahon ay kinasasangkutan ng isang lubhang sinaunang kapangyarihan. Ito ay kahit na isang kapangyarihan na umiral bago nabuo ang dagat ng landas ng langit. Maliban na lamang kung ang isang taong may mataas na seniority ay naigal-inang nito sa mahabang panahon, malamang na hindi nila ito narinig, lalo pat naiintindihan ang mga lihim nito. Sabi ni Yanrozo na may mapait na ngiti. Biglang nagningning ang mga mata ni Chinyu. Di ba may mataas na seniority dito? Mabilis niyang ipinadala ang kanyang boses kay Immortal Emperor Yao at nagsalita ng may paggalang. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, wala pa ring tugon mula sa Immortal Emperor Yao. Pansamantalang nagsuri muli si Chinyu. Para mapigilan ang Immortal Emperor Yao na hindi ito marinig sa kanyang mahimbing na pagtulog, mas malakas ang boses ng kanyang kaluluwa sa pagkakataong ito. Tinitigan ng dalawa ang kabaong ng may pag-asa, ngunit hindi pa rin sila nakatanggap ng tugon. O anak, kahit na tinulungan mo ako minsan, ginamit ko ang Soul Torment Mind Technique para ipatawag muli ang kaluluwa mo. Kahit na ang Coffin of 9 Lifetimes ay isang kayamanan na itinaya ko ang buhay ko para makuha, at ngayon, natutulog ka sa loob at hindi man lang sasagutin ang tanong. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Chinyu at hindi na napigilan ang kanyang galit. Tinipa niya ang takip ng kabaong, at agad na nagalit si Immortal Emperor Yao sa loob. Immortal Emperor Yao, let's get this straight. Tinupad ko ang pangako ko noong pumunta ako sa Ghost Realm noon. Nagbago ang mga pangyayari, pero tinupad ko pa rin ang pangako ko. Ngayon, nakikinabang ka na sa resources ko at hindi mo ako pinapansin kapag nagtatanong ako. Medyo sobra na. Itinuro ni Chinyu ang Immortal Emperor Yao at nagmura. Parehong nasa paligid si Yanrozo at siya. Bukod dito, ang Coffin of 9 Lifetimes ay may nakakatakot na suppressive power sa kaluluwa. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa Immortal Emperor Yao na maging pag-alit. Kung ito ay anumang oras, naglaan siya ng ilang oras upang suyuan si Immortal Emperor Yao at dahan-daang makuha ang impormasyon mula sa kanya. Pero ngayon, kasali na si Flower Granny. Kahit na nahulog siya sa Immortal Emperor Yao, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Ubo, ubo, ubo. Ang Immortal Emperor Yao noong una ay nais na maging pag-alit, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya na siya ang una sa mali. Napaisip siya sandali at sinabing, ang daan ng oras ay ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan sa panahon ng Primordial Chaos. Bawal ang kapangyarihang ito kahit noong panahon pa ng Supremo ng banal na lupain. Gayunpaman, mayroon pa ring paraan para maibsan ang mga epekto. Naalala ko sa sukdulan ng Dragon Burial Cave, mayroong space-time rift. Mayroong dalawang nabubuhay na nilalang, ang Time Frost Apestrel na ipinanganak sa paligid ng Space-2 Time na Apestrel, oras, kaya mayroon silang kaunting lakas ng kapangyarihan ng oras sa kanilang mga katawan. Delikado ba ang dalawang halimaw na ito? Tuwang-tuwa si Chinyu nang marinig niya iyon at nagmamadaling nagtanong. Kabanata 2525, Spatial Deduction. I have no idea also. I don't have the impression of going to this place in my remaining memories. Siguro dahil ayaw na nating makipag-ugnayan sa ganitong klaseng kapangyarihan. Iyon lang ang impormasyong maibibigay ko. Kung wala nang iba, huwag mo na akong istorbohin. Isinara ni Immortal Emperor Yao ang takip ng kabaong pagkatapos magsalita. Matutulog na daw siya.
Tinitigan ni na Chinyu at Yanruozo ang Coffin of Nine Lifetimes, walang imak, ngunit hindi na inistorbo pa ang Immortal Emperor Yao. Pinigyan niya si Changmang at Flower Granny ng impormasyon ng 2 beses na magkasunod. Natakot si Chinyu na ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao ay magiging pag-alit kung patuloy niya itong pigain. Dapat mag-isip ako ng paraan para makita kung makakakuha ako ng karagdagang impormasyon. Nagkatinginan sina Chinyu at Yanruozo at nakita ang iniisip ng isa't isa. Sa pangitain ng Immortal Emperor, ang impormasyong maaaring mapanatili sa kanyang memorya ay dapat na top-notch para sa kanila. Ito ang huling bakas ng kaluluwa ng Immortal Emperor sa mundo. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, kailangan kong makita kung makakahanap ako ng ilang kataas-taasang kayamanan na makakapagpapanatili sa kaluluwang ito. Palihim na ipinadala ni Yanruozo ang kanyang boses kay Chinyu. Tumanggo si Chinyu na may mapait na ngiti. Gayunpaman, para sa kaluluwa ng isang Immortal Emperor, malamang nakakaunti ang pinakamataas na kayamanan na maaaring maging epektibo para sa kaluluwang ito. O sa halip, ito ay isang malaking problema kung mahahanap nila ito. Matapos lumabas sa Sumero World, sinabi ni Chinyu kay Flower Granny ang impormasyong ito. This information is a timely rain for me. At least I have a direction now para hindi na ako naliligaw gaya ng dati. Isang kakaibang pagtataka ang bumungad sa mukha ni Flower Granny. Ang daan ng oras ay isang bagay na halos walang sino man ang tunay na hinalungkat, kaya ang kakulangan ng kaugnay na impormasyon. Napakabihirang makuha ang impormasyong ito sa pagkakataong ito. Flower Granny, ang Immortal Emperor Yao ay hindi pa rin nakakapunta sa lugar na iyon at ayaw niyang makisali sa mga kapangyarihang nasa loob. Bakit hindi kami sumama sa iyo ni Ruozo sa pagkakataong ito? Sa ganoong paraan, mapangalagaan natin ang isa't isa. Taglit na nag-alinlangan si Flower Granny bago umiling. Hindi, umalis na kami ni Lei Xin sa Human Race Watch. Kayo na ang pumalit mula ngayon. Kung aalis din kayo, ang lugar na ito ay walang pinuno. Kailangan ninyong magsumikap para sa Human Race Watch mula ngayon. Mukhang humihingi ng tawad si Flower Granny habang nagpatuloy. Bukod dito, mayroon akong pakiramdam na ang pag-unawa sa daan ng oras ay maaaring may kasamang iba pang mga pamamaraan maliban sa paglilinang. Hindi ito gagana kahit na maraming tao. Flower Granny, huwag kang mag-alala. Dapat mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan sa paglalakbay na ito. Mukhang nag-aalala si Yanruozo. The pressure on you guys will not be less staying with Human Race Watch. Bagamat ang mga nakatataas sa lahi ng dayuhan ay nasugatan at bumagal saglit, kung plano ng Human Race Watch na pumunta sa Purgatorio, ang home ground advantage ay ang alien race. Dapat kayong maging maingat. ANOEPSILON-S. Paalala ni Flower Granny Hua sa kanila. Ngayong umalis na si Lei Xin, kung hindi dahil sa napakatindi ng backlash ng oras, gugustuhin pa rin niyang manatili sa Human Race Watch. Pagkatapos magbigay ng ilang mahahalagang tagubilin, umalis si Flower Granny. Gabi na, magkayakap sina Chinyu at Yanruozo sa Sumero Ring. Sa sandaling ito, ang Sumero World ay hindi lamang nagkaroon ng sarili nitong araw, buwan, at mga planeta. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, iba't ibang bulaklak ang namumukadkad sa kalawakan. Ang mga makukulay na bulaklak ay nagmula sa isang kaakit-akit na halimuyak. Sumasayaw ang mga paru-paro sa gitna ng mga bulaklak na parang sinasayaw nila. Ang hangin ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang halaman, na nagpapaginhawa sa mga tao at masaya. Napakalaki ng pinagbago ng lugar na ito. Medyo nagulat si Chinyu. Bagamat hindi niya sinasadyang gumawa ng ilang mga pagbabago, hindi ito nagkaroon ng gayong kagandahan, walang bakas ng dakilang daw ng langit at lupa. Sa sandaling ito, ang Sumero World sa mga kamay ni Yanruozo ay tila naging sarili niyang mundo. Mayroong kahit ilang mga patakaran sa sarili na dumadaloy sa loob nito. Bagamat ito ay medyo mababaw, mayroong isang mahinang anyo ng isang bagay na umuusbong. Ito ay isang bagay na hindi nagawa ni Chinyu noon. Bagamat mayroon lamang isang bakas ng mga panuntunan, ang kapangyarihan na maaari nitong pasabog ay hindi bababa sa 10 beses na pagtaas kumpara sa dati. Isang mundo sa loob ng isang mundo. Gayunpaman, tila ito na ang limitasyon.
Ang lugar na ito ay babagsak sa tuwing gusto kong gawing perpekto pa ang mga patakaran. Medyo walang magawang sabi ni Yan Rozo. It's good enough. Nakita ko na ang ni Temple of Heaven ng pamilya ni at iba't ibang makapangyarihang mystic realms. Kakaunti lang ang mga lugar na may sariling mga panuntunan. Sa kabila ng kapangyarihan ng mga panuntunan sa ni Temple of Heaven, medyo mas malakas ito. Ibinigay ko ang Sumeru World na ito sa tamang tao. Napabuntong hininga si Chinyu. Kung ang Sumeru World na dating pagmamay-ari ni Chinyu ay mailalarawan lamang bilang isang espasyo. Ang espasyong mayroon ngayon kay Yan Ruozo ay ang totoong mundo. Ito ay may sariling paraan. Kung ito ay mas perpekto at katangi-tangi, kahit na ang ika-6 na antas na santo ay matatalo ni Yan Ruozo kung siya ay naririto. Dahil ito ang kanyang tunay na mundo, at siya ang lumikha. Ito ay katulad ng kapangyarihan ng isang domain, ngunit ang kapangyarihan ng isang domain ay nakabatay sa orihinal na Path of Heaven upang maisakatuparan. Ang aking ideya ay upang salungatin ang langit at lumikha ng iba pang spatial na panuntunan na pagmamay-ari ko. Lahat ng iba pang paraan ay magmumula sa panuntunang ito. Isang bilog na itim na bagay ang lumitaw sa dulo ng daliri ni Yan Rozo. Gayunpaman, malinaw na maririnig ng isang tao ang nakakatakot na tunog ng isang bagyo na napunit. Unti-unting kumalat ang madilim na kapangyarihang iyon. Ito ay naging isang napakalaking itim na eroplano, at pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ni Yan Rozo, ang dalawang panig ay dahan-daang nagdikit. Unti-unting lumitaw ang hindi mabilang na mga fold, at maraming bahagi ang nakausli at naka-indent. Ito ang kapaligiran ng kasalukuyang espasyo. Maging ang Holy Region na kanilang kinaroroonan ay bahagi ng espasyong ito. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Chinyu, aksyon. Ang mga linya sa hindi mabilang na mga espasyo ay patuloy na lumalaki sa loob ng ilang taon, 10,000 taon, 100,000 taon, at milyon-milyong taon. Nakita niya ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Isang medyo mas malaking espasyo ang dating hinigop ang lahat ng chi sa iba pang mga espasyo sa sandaling ito, at sa huli, ang malaking espasyo na lang ang natitira. Matapos ang itim na eroplano ay umunlad sa bilyon-bilyong maliliit na espasyo, isa na lamang ang natitira. Ang pagpapakitang ito ay tumagal lamang ng 2 oras ngunit nagpatayo ng balahibo ni Chinyu. Ang manifestasyon ni Yan Ruozo ay talagang katulad ng kanyang 5-element at 8-trigram technique, ngunit ginagamit niya ang ebolusyon ng espasyo upang maisip ito. Kung isa tayo sa mga malalaking espasyong iyon, marahil ito ay mabuti para sa banal na rehiyon at sa sangkatauhan. Kung tayo ay isa lamang sa mga maliliit na espasyo, ito ay isang kapahamakan para sa atin kahit saan man nanggagaling ang malaking espasyong iyon. Umiling si Chinyu na may mapait na ngiti. Naramdaman na niya ito pagkatapos bumaba ang Golden Age. Ang espiritual na enerhiya sa hangin ay nagsimulang maging mahirap. Naisip niya na ito ay isang normal na pagbabago na dulot ng malaking pagbabago ng landas ng langit. Gayunpaman, matapos makita ang kaltas ni Rozo, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Rozo, panatilihin ang iyong kasalukuyang estado sa ngayon. Hindi ka maaaring magpatuloy sa pagbabawas. Kabanata 2526, Ekspedisyon ng Lahi ng Tao. Nagpatuloy si Chinyu na may time na pananalita, sa pakikipaglaban ko kay Shishio, sa huli, ginamit ko ang kapangyarihan ng Primordial Chaos na pinagsama ko ang 3 kapangyarihan para makipagsagupaan sa Elemental Black Hole na pinagsama ni Shishio ang 5 elemento. Nahawakan ko ang isang uri ng kapangyarihan ng Hola, isang malaking Hola na nakakandado sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, parang nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Kung hindi dahil kay Su Xinghe, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Malabo ang pagkakaintindi ko noon, at ngayong nasabi mo na, masigurado ako. Parang nasa itaas natin. Bawat galaw natin ay binabantayan ng iba. Kapag nahawakan na natin ang kulungan na iyon, natatakot akong dumanas tayo ng hindi maisip na kalamidad, action. Namutla ang mukha ni Yan Rozo. Sa tuwing sinubukan niyang galugarin ang kanyang personal na espasyo, tila nakatagpo siya ng matinding pagtutol. Mayroong ilang mahahalagang aspeto na hindi pa niya lubos na naiintindihan.
Ngayon, tila ang kapangyarihang ito ay nakatagpo ng isa pang uri ng paglaban. Gayunpaman, hindi pa tayo sapat. Sumimangot si Yanrozo. Naabot na niya ang limitasyon na mahirap para sa kanya na lampasan. Oo, mas malakas dapat ang lakas ni Shishio kaysa sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang pakiramdam na ibang tao siya. Dahil sa pagbabagong ito ng personalidad, pinaghihinalaan ko na may nakita rin siya sa Way of Five Elements, o sa Way of Cosmic Clock ng magulong katawan, o iba pa. Si Shishio ay gumawa ng 100 taon na kasunduan kay Chinyu nang si Chinyu ay bumaba at lumabas at umalis sa Earth. Ang isang taong tulad niya ay hindi mag-abala sa pag-atake sa kanya kapag siya ay nasa kanyang pinakamahina na estado. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na makapaghintay si Shishio na patayin siya. Ang pagbabagong ito ay para siyang naging ibang tao. Maaasa lamang tayo sa ating sarili upang mahanap ang sagot. Baka ang hamog na nasa harapan natin ay magiging mas kakapal kapag tayo ay lumakas ng kaunti. Mahinang sabi ni Yanrozo, nagtapos sa impormasyong ibinunyag ni Immortal Emperor Yao. Isang napakalaking pagbabago na ang naganap sa langit at lupang ito, maging ang digmaan sa pagitan ng mga lahi o ang hola ng langit at lupa. Sa madaling salita, tiyak na hindi ito magandang bagay para sa sangkatauhan, Chinyu, at sa iba pa. Sige, at least for now, I'm very satisfied kasi nasa tabi kita. Biglang niyakap ni Chinyu si Yanrozo at marahang hinawakan ang kanyang magandang mukha. Mula nang bumalik siya sa Holy Region, matagal na siyang hindi nag-iisa kasama si Yanrozo. Sa sandaling ito, tila nagbago ang kapaligiran. Namula ang mukha ni Yanrozo na parang nakaramdam siya ng matinding pagbabago. Malalim na hinalikan ni Chinyu ang kanyang matingkad na pulang labi at bumulong kay Yanrozo. Rozo, magpakasal tayo kapag bumalik ang Din at Flower Granny. Namula ng husto si Yanrozo. Ibinaon niya ng malalim ang kanyang maliit na ulo sa dibdib ni Chinyu. Para bang nararamdaman ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa, ang mabituing kalangitan sa Somero World ay naging lubhang maliwanag. Sa mga sumunod na araw, habang naghahanda si Jiyo na umalis para sa purgatorio, sina Chinyu at Yanrozo ay naglilinang. Sa kanilang talakayan sa Dao, natuklasan ni Chinyu na ang lakas ni Yanrozo ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Bagamat nililinang lamang niya ang isang pangunahing paraan, ang ganitong uri ng pag-unawa sa mga alituntunin sa spatial ay napakalalim na ikinagulat ni Chinyu. Ang mas ikinagulat ni Chinyu ay pagkatapos na maramdaman ni Yanrozo ang banta, sinimulan na niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan upang maiwasang matrigger ang hola. Hindi nakakagulat na maaari siyang lumikha ng kanyang sariling paraan sa Somero World. Kailangan nating bigyang pansin ang Chinang hola ngayon. Tila ang kapangyarihan ng pinanggalingan ay umabot na sa limitasyon nito. Kailangan nating humanap ng paraan para umasenso tulad ni Shishio at ng iba pa nang hindi nag-trigger ng backlash ng Path of Heaven. Ang kasunod na paglilinang ay magiging mas delikado. Kung ito ay isang kayamanan, subukang gawin ang lahat ng paraan. Sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Ang lakas ni Hiteng ay higit pa sa kanila. Si Omicron M. Xiaosheng at Xiaohai ay kapantay din ni Shishio. Paano nila naiwasan ang pagbabantay sa Cage of the Path of Heaven? May malaking agwat sa pagitan ng kasalukuyang lakas ni Yanrozo at ni Hiteng. Kung mag-aaway ang dalawa, halos walang pagkakataon na mabuhay si Yanrozo. Ngayong nakaramdam siya ng panganib. Nangangahulugan ba ito na siya ay nasa maling landas o sa tamang landas? Pagkalipas ng 5 araw, natapos ni Jiyo ang lahat. Mayroong lahat ng uri ng mahiwagang artifact, espiritual na bato, iba't ibang healing pills, spiritual energy replenishment pills, at soul recovery pills. Kapag ang digmaan ay kinasangkutan ng napakaraming tao, ang mga bagay na ito ay hindi na sa isang tao. Sa halip, kailangan itong ipamahagi ayon sa mga antas. Sa makatuwid, kahit na ang taong may hawak ng mga mapagkukunan ay namatay, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Chinyu, Rozo, ang mga nakatataas sa lahi ng dayuhan ay hindi makagalaw sa yugtong ito. Ngayong ang sangkatauhan ay nagsimula ng umatake, kung ang salungatan sa pagitan ng sangkatauhan at ng dayuhan ay hindi maiiwasan, ito ang pinakamainam na oras upang pahinain ang lahi ng dayuhan.
Gayunpaman, dapat din nating tandaan na ayon sa impormasyon ni Revered Chi, ang mga nakatataas na tao tulad ni Ziyang, Saitigarba, at Ziyang. Ang 8-winged army ay tiyak na hindi makakakilos, gayunpaman, ang iba ay maaaring makaiwas sa kapangyarihan ng Divine Annihilation Formation o magdaranas lamang ng mga light injuries. Itinuro ni Jiyu na may tame time na ekspresyon. Naiintindihan, Sister Jiyu. Parehong tumango sina Chinyu at Yanrozo. Chinyu, ito ang pinakamagandang pagkakataon para bawiin ang Xuanyuan sword ng ninuno ng pamilyang Ji. Sa makatuwid, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ito ang blood essence ng aking bloodline. At, saglit na nag-alinlangan si Jiyu. Kumuha siya ng maliit na salamin at inilagay ito sa kamay ni Chinyu. Nariyan din ang 9 luminaries mirror na ipinasa ng aking ama. Sabi ng lolo sa tuhod ko na ang salamin na ito ay maaaring kumitawan sa kapangyarihan ng siyam na bituin sa langit. Ang may hawak ay maaaring mag-obserba ng trajectory ng mga bituin sa pamamagitan ng 9 luminaries mirror, hulaan ang mga pagbabago sa panahon, at gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pa natin naramdaman ang kapangyarihang ito sa paglipas ng panahon. Ang dalawang bagay na ito ay dapat na makapagpapatunay ng iyong relasyon sa akin kung makakatagpo ka ng panganib sa Mystic Realm. Chinyu, ilabas ang Xuanyuan sword. At ang aking salamin, ang tanging bagay na iniwan sa akin ng aking ama. Mahinang sabi ni Jiyu. Ate Jiyu. Biglang nabulunan si Chinyu. Hindi niya talaga maintindihan. Bakit napakabait ni Jiyu sa kanya kung nagkataon lang silang nagkita. Talagang iniisip niya ito nang walang pag-iimbot bilang isang nakatatandang kapatid na babae. Young brother, you don't have to be so touched. There will be people in this world who will hate you without reason, and there will also be people who will treat you wellnessly. Just do everything from the bottom of your heart. If I, Jiyu, think you can do it, I will always trust you. Kabanata 2527, Demon Flame Mountain Range. Pumajejek si Jiyu at sinabing. Pagkatapos ay tinapot niya ang balikat ni Chinyu at marahang hinalikan ang mukha nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu ang isang nakakatakot na layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na napaiyak na ngayon ay agad na nawala. Si Chinyu ay umiwas na parang daga. Awkward siyang lumapit kay Yanrozo, sinusubukang pasayahin siya, at hinawakan ang kamay nito. Sa pagtingin sa mag-asawang nag-aaway, hindi mapigilan ni Jiyu na mapangiti. Alright, let's get down to business. Kahit kusa tayong pupunta sa purgatorio, halos 50% ng mga tao ang nagbabalak na sumama. This time, halos 6,000 na ang tao. Ang daming tao. Medyo nabigla si Chinyu. Bagamat nasugatan ang mga nakatataas sa lahi ng dayuhan, anuman ang lahi ng demonyo o lahi ng halimaw, ang lakas sa ilalim ng kanilang pamumuno ay nanatiling mabigat. Bukod dito, ito ay isang ekspedisyon ng lahi ng tao, at ang panganib ay medyo mataas pa rin. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang voluntaryong umalis, aksyon. Sa digmaan, kapag nagsimula ito ay isang labanan hanggang kamatayan, walang quarter na ibinigay. Halos lahat ng mga mandirigma dito ay ang kanilang pamilya, mga kaibigan, o malalapit na kaibigan ay namatay sa kamay ng mga dayuhang lahi. Ang mga nakaligtas ay natural na hindi hahayaan ito, at ganoon din sa lahi ng dayuhan. Umiling si Jiyu. Noong nakaraan, ang mga digmaan ay kadalasang nag-uumpisa sa pamamagitan ng isang maliit na kislap, at habang sila ay lumalaganap, sila ay unti-unting umuusbong sa walang humpay at walang katapusang mga salungatan. Ito ang lumalagong kalakaran. Kahit na ang isang pang-anim na antas na santo ay hindi mapigilan ang puot na ito. Nagtipon-tipon na ang mga taong handa nang umalis. Baka sa kanilang mga mukha ang kawalang interes na tila binabaliwala ang mga bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Halos 100 spatial magic artifact ang lumiwanag at sumugod patungo sa Sky City. Mayroong 2 malalaking teleportation formation malapit sa Huaning Mountain, isa sa Thunder Courtyard at isa pa sa Sky City.
Ang Thunder Courtyard ay nakabuo na ng sama ng loob kay Chinyu. Dahil hindi bababa sa 3 santo ang nagbabantay sa Sky City, hindi sila natatakot sa sinumang naglalaro. Ruozo, ilang tao ang kayang tanggapin ng iyong kasalukuyang Somero World sa isang pagkakataon? Medyo curious na tanong ni Chinyu. Kung ito ay para sa isang maikling panahon, ito ay dapat na ma-accommodate ang 1,500 katao. Gayunpaman, kung tayo ay magbibiyahe ng mahabang panahon, 500 katao ang limitasyon. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan natin at ng Immortal Cranes ni Temple of Heaven. Umiling si Yan Ruozo. Dati, mayroon si Chinyu ng Green Spirit Tree para sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ngunit ngayon, ang Green Spirit Tree ay nag-ugat na sa Human Race Watch. Kinailangan si Yan Ruozo na gawing perpekto pa ang mga tuntunin ng singsing na ito upang payagan ang paglilinang ng mga tao sa mahabang panahon. Ranaira BEPS. Gayunpaman, malaking tulong sa akin ang singsing na ito. Na-experiment ko na ang maraming ideya ko rito, kasama na ang nakaraang spatial deduction. Kung makakahanap ako ng paraan para maiwasan ang pagbabantay sa landas ng langit, lalo pang tataas ang lakas ko. Sabi ni Yan Ruozo na medyo nababalisa. Ang kanyang kakayahang lumikha ng isang mundo sa loob ng isang mundo ay tulad ng paglikha ng kanyang sariling mundo sa malawak na universo. Bukod dito, ayon sa mga obserbasyon ni Chinyu, ang kapangyarihan ng mga panuntunang ito ay muling hinuhubog ang daan ng kalawakan ni Yan Ruozo. Minsan ginamit ni Chinyu ang kapangyarihan ng kaluluwa upang palitawin ang dagat ng Spatial Path of Heaven ngunit humina ito ng halos kalahati sa Somero World. Sa madaling salita, kung makakagawa si Yan Ruozo ng mas kumpletong paraan sa Somero World at palawigin ito sa labas ng mundo, halos walang kapantay siya. Inabot sila ng halos 5 araw bago makarating sa Sky City. Maliban sa kanila, mayroon ding maraming spatial treasures na tumatawid sa kalangitan, na lahat ay ang mga tao mula sa sangkatauhan na pumunta sa iba't ibang rehiyon upang makipaglaban. Ang kahusayan ng sangkatauhan ay kahanga-hanga. Nang malaman ang tungkol sa mga pinsala ng mga nakatataas sa lahi ng dayuhan, ang 3 pangunahing guild ng human race, Heavenly Deeper Palace, Dragon Roamer Guild, at Dragon Knights, ay nakapagbigay na ng halos 100,000 bounty mission. Ang mga ito ay hindi lamang nagsasangkot ng mga pakikipagsapalaran sa Mystic Realm kundi pati na rin ang mga kahilingan sa pagbili ng Alchemist Association para sa iba't ibang espiritual na damo, na marami ay matatagpuan sa loob ng Purgatorio. Sa sandaling ito, ang Alchemist Association ay nag-alok ng isang kamangha-manghang gantimpala, na nagtutulak sa hindi mabilang na mga magsasaka sa siklab ng galit. Dahil sa pansariling pakinabang man o para sa mas malaking layunin ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan ay nagsimulang kumilos. Sa makatuwid, si Chinyu at ang iba pa ay hindi gaanong kapansin-pansin. Matapos dumaan sa isang serye ng pamilyar na proseso ng teleporting, ang lahat ng mga tao mula sa Human Race Watch ay sa wakas ay na-teleport sa Solitary Cloud City. Sa sandaling ito, ang hangin sa paligid ng malawak na Lonely Cloud City ay puno ng malakas na amoy ng dugo. Ang Solitary Cloud City ay siksikan sa mga tao ngayon. Hindi lamang sa lungsod kundi maraming mga magsasaka ng tao ang nakatalaga sa labas ng lungsod. Tech Master, ano ang susunod na gagawin natin? Iniisip kong dalhin ang mga miyembro ng pamilyang Go para maglinis. Maraming mga cultivator ng pamilya Go ang hindi pa nakakaalam ng mga totoong laban. Sa pagkakataong ito, dapat natin silang hayaang masanay sa ganitong uri ng panganib. Lumapit ang isang magandang figure. Si Gu Wanqing iyon. Isa siya sa 2 personal na disipulo ni Guning at itinuturing na pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang Go. Kahit na ang Supreme Elder ng pamilya Go ay itinuring siya bilang pinuno ng pamilyang Go, at may hawak siyang mataas na autoridad sa pamilyang Go. Let's act together. Ayon sa intelligence mula sa Moon Listening Pavilion, malaking bilang ng mga monster race troops ang nagpapatrolya sa malapit kahit na ang matataas na antas na mandirigma ng alien race ay hindi umatake. Ang pamilya Go ay pangunahing nililinang ang daan ng tubig, at ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay mahina pa rin. Pagkatapos nating maimbestigahan ang paligid, maaari kang umalis kung gusto mo. Umiling si Chinyu at tumanggi.
Bahagyang sumimangot si Guanqing at may gustong sabihin ngunit naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa huli. Mukhang hindi siya masaya. Bakit hindi natin siya hayaan kung gusto niyang umalis? Tanong ni Yan Rozo, medyo naguguluhan. Kung ang pamilya Go ay makatagpo ng isang malaking grupo ng 6 na pakpak na hukbo, maliban sa ilang tao, ang iba ay malamang na hindi mabubuhay. Nangako ako sa mga nakatatanda, sina Yan Minglong at Jiang Qingyuan, na aalagaan kung mabuti ang mga miyembro ng pamilya Go. Hindi nararapat na umalis sila ng ganoon lang. Napabuntong hininga si Qin Yu. Sa kabila ng pukana ni Guning laban sa kanya, hindi niya magawang kamuhian siya. Lalo na sa pag-alis ni Saintes Go, sa halip ay nakaramdam siya ng panghihinayang sa pamilya Go. Elder Guai, may angkop bang lugar para magsanay tayo sa malapit? Sa nakalipas na ilang araw, pinag-aaralan ni Elder Guai ang mga bounty notice ng mga major guild kasama ang intelligence mula kay Gio. Dapat mas pamilyar siya sa lugar. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, ang daanan sa pagitan ng purgatorio at ng halimaw na kaharian ay konektado na ngayon. Ang isang daanan sa ika-6 na antas ng purgatorio ay nag-uugnay sa Demon Flame Mountain Range sa kaharian ng halimaw. Ang mga bundok na ito ay naglalabas ng nakapapasong demonyong apoy sa buong taon, na naninirahan sa mga apoy na demonyo at mga demonyong naglalagablab, na nagdudulot ng matinding panganib. Gayunpaman, ito ay nagkataon na ang mga pamamaraang ito ay maaaring maging isang demonyikong mga paraan upang ang pamilyang Gov Asian ay magpahinga, mas angkop na lugar. Sige, punta tayo sa lugar na ito. Hindi na nagdalawang isip si Qin Yu. Sasanayin niya ang mga cultivator ng Human Race Watch at pag-aaralan ang kapangyarihan ng Brilliance of Stars and Moon. Matapos masaksihan ang pinagsamang pag-atake ni Demon King Xiang Yu at ng 8-winged monster race army, naisip ni Qin Yu na walang alinlangan na magiging isang napakalaking puwersa sa labanan kung may lalapat ang gayong kapangyarihan sa sangkatauhan. Kabanata 2528, Kinang ng mga bituin at buwan. Bukod dito, ito ay malamang na isa pang pagkakataon para sa kanya upang makalusot. Ang kanyang tatlong kapangyarihan na primordial chaos ay tila naramdaman ang holo na iyon. Malamang na siya ay magdaranas ng parehong nakakatakot na backlash mula sa kapangyarihan ng Path of Heaven kung gagamit siya ng iba pang mga paraan upang mapahusay ang kanyang lakas. Maaaring makapagpalabas siya ng hindi maisip na mga epekto kung makakalaban niya ang Brilliance of Stars at Moon gaya ng ginawa ni Xiang Yu. Napansin na ni Qin Yu ang pagbabagong ito sa kanyang pakikipaglaban kay si Xiao. Parang noong 4th grade true saint siya noong halos walang kapantay ang borrowing power ni Teng Zishu mula sa heavens. Sa ilalim ng mga paghihigpit ng Path of Heaven, ang maaaring magpakawala ng pinakadakilang kapangyarihan ang siyang magiging ultimate winner. Nais niyang samantalahin ang oras na ito upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanyang limitasyon sa pinakamalaking lawak, anuman ang paraan na ginamit niya. Sa lakas ng mga pangunahing disipulo ng pamilya Go, kung malilinang nila ang Brilliance of Stars at Moon consonants, sila ang magiging napakalaking battle force para sa Human Race Watch. Rozo, ayon sa impormasyon ni Sister Gio, may ilan pang mga angkop na lugar dito para sa iyo upang linangin. Hindi mo kailangang mag-alala. Nandito ako. Ang lakas ng lahi ng halimaw sa Demon Flame Forest ay dapat na medyo mababa, kaya ito ay hindi gaanong mahalaga kay Rozo. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras. Sige, may mga lugar talaga na gusto kong tuklasin. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Mag-ingat ka. Kung mayroon man, mag-message ka sa akin. Bahagyang hinalikan ni Yan Rozo ang mukha ni Qin Yu, ngunit hinaila siya pabalik ni Qin Yu bago siya umalis. Matapos siyang halikan ng mapusok ng ilang beses, sa wakas ay pinakawalan niya ito. Pagkatapos ng maikling pahinga para sa isang araw, ang lahat ay nagtungo sa ikapitong antas ng purgatorio sa susunod na araw. Gayunpaman, dahil natatakot silang makaakit ng atensyon, pumunta sila sa mga batch. Ang bawat batch ng humigit kumulang 200 katao ay pumasok sa Demon Flame Forest at nagsimulang umatake. Sa mga unang araw, halos hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Ang mga demonyong hayop sa paligid ay hindi malakas. Halos lahat ay katumbas ng nasa ibaba ng reversion void stage ng sangkatauhan.
Ang Human Race Watch ay nagduso lamang ng kaunting casualty. Gayunpaman, habang unti-unti silang nakapasok sa kailaliman, nagsimula silang makaramdam ng ilang kakilakilabot na tirahan ng lahi ng halimaw. Pranob Epsilon S. Bukod dito, nakikita nila ang mga kalansay ng tao sa lupa sa daan. Sa sandaling ito, isang malaking lugar kung saan nakatira ang mga buhay na nilalang ng lahi ng halimaw ay lumitaw sa harap nila. Ang ilan ay direktang pinalaki sa mga kulungang bakal na kailangan nilang yumoko. Ang kanilang mga bibig ay naglalabas ng mga pidgel na hilanghing habang ang kanilang mga katawan ay naagnas na hanggang sa puntong naglalabas ng mabahong amoy. Sa likod ng isang masukal na kagubatan, biglang tumunog ang isang pagsabog ng pagsasaya ng lahi ng halimaw. Ang amoy ng inihaw na karne ay umanib sa kanilang mga butas ng ilong. Nang makita nila ng malinaw ang eksena sa harapan nila, hindi na nakatiis ang Peakmaster ng Demon Slaying Peak. Direkta niyang nilaslas at pinutol ang apoy na espiritu sa kalahati. Halos 100 bata ang itinali at inilagay sa grill. Ang kanilang balat at laman ay matagal nang nasunog na itim. Ang ilang mga bata sa lahi ng tao ay tila humihinga, ngunit ang kanilang mga panloob na organo ay matagal nang nasunog na itim. Walang paraan para iligtas sila. Ang lahi ng halimaw na ito ay tila iniihaw sila ng banayad na apoy upang matiyak na mas malambot ang lasa nila. Walang nakakaalam kung anong uri ng pagpapahirap ang dinanas ng mga batang ito bago sila namatay. Demon Eat, these cursed beasts. Sa sandaling ito, hindi alintana ang mga cultivator mula sa Thunder Courtyard, ang mga miyembro ng pamilyang G, o ang pamilyang Go, lahat sila ay nagpahayag ng labis na nakakatakot na layunin ng pagpatay. Tumahimik sila at sunod-sunod na inilabas ang kanilang mga mahiwagang artifact bago sumakay sa mga flame spirit sa pagdiriwang. Pumunta ka sa impyerno. Hindi mabilang na mga tao ang sumugod at pinatay ang mga demonyong halimaw na ito. Naghahanap ng isang tao sa Pilipinas ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Pagkatapos ng maikling panahon ng kaguluhan, isang kahangahangang demonyong Chi ang lumundag sa pagitan ng langit at lupa. Matapos makaipon ng ilang sandali, hindi mabilang na apoy ng demonyo ang sumabog mula sa lupa. Habang kumukutitap ang apoy ng demonyo, biglang nagkatotoo ang baluktot na ulo ng masamang espiritu. Direkta nitong hinawakan ang leeg ng isang miyembro ng pamilya Go at pinilipit ang kanyang leeg sa kalahati. Kasunod nito, biglang pinalibutan ng napakalaking apoy ang malapit sa 10 miyembro ng pamilyang Go. Maraming water spells ng immortal na kasulatan ng pamilya Go ang agad na hamarang dito. Gayunpaman, kumpara sa nagngangalit na apoy na nagsanib sa isa, ang kapangyarihan ng mga water spells ng walang kamatayang kasulatan ng pamilya Go lamang ay nahirapang labanan ang kapangyarihang ito. Hindi nagtagal, halos 10 miyembro ng pamilya ng Go ang naging uling at nahulog sa lupa. Ito ay isang uri ng malamultong halimaw na lahi na nabuo ng mga apoy ng demonyo. Maaari silang magtago sa apoy at mag-transform at kontrolin ang apoy. Sila ay tuso at nakamamatay na mga kalaban. Bukod dito, medyo marami sila, at halos lahat sila ay may kapangyarihan ng tunay na santo. Ito ay isang malakas na kalaban. Dapat ba tayong umatras muna? Nang makita ang patuloy na pagkasawi ng sangkatauhan, nag-aalangan na nagtanong si Elder Guay. Bagamat malalakas ang mga flame spirit na ito, hindi rin mahina ang ating lakas. Kaya lang marami ang lumalaban ng individual na walang anumang koordinasyon. Kung atras lang sila kapag nakasagupa ang tunay na kalaban, mas malupit ang kalalabasan kapag nagsimula na ang tunay na digmaan. Sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Ang kanyang banal na pakiramdam ay naayos sa larangan ng digmaan, nagsusumikap na hadlangan ang nakamamatay na pag-atake na iyon. Gayunpaman, ang lugar kung saan naruroon ang mga espiritu ng apoy ay masyadong malawak. Mahirap para sa kanya na pangalagaan ang maraming lugar. Bukod dito, mayroong isang nakatago at malakas na panloob na chi sa kailaliman. Ang kapangyarihang iyon ay napakalaking. Itinuon ni Chinyu ang halos kalahati ng kanyang atensyon sa lugar na iyon, natatakot na baka biglang umatake ang taong iyon. Hawak ni Gu Wanqing ang isang flexible sword sa kanyang kamay. Nakapatay na siya ng hindi mabilang na flame spirit.
Gayunpaman, ang mga flame spirit na ito ay tila nagbahagi ng koneksyon sa loob ng parehong grupo, na nagpapakita ng mahusay na koordinasyon sa kanilang magkasanib na pag-atake. Habang lumalaban sila ng buong lakas, isang napakalaking bola ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa lupa. Ito ay lumabas na ang makapangyarihang mga buhay na nilalang ay tahimik na nagtago sa paligid, at hinihintay nila si Guanqing at ang iba pa na pumasok sa pagkubkob at pagkatapos ay ganap na pasabugan ang mga demonyong apoy. Ang mga demonyong apoy ay sumabog mula sa lupa at napalibutan ang halos 200 magsasaka ng pamilyang Go. Kahit na ito ang mga pinakapiling miyembro ng pamilyang Go na may dalang maraming pinakamataas na kayamanan. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay pinaso ng itim sa pamamagitan ng pinagsamang kapangyarihan ng apoy ng demonyo. Mahirap pigilan. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit si Qin Yu. Sa isang iglap, nawasak ang yin-yang road ng Evil Eye. Gayunpaman, sa isang kisap mata, isang higanteng naglalagablab na palad ang nakaunat mula sa lupa. Matapos harangin ang slash ng yin-yang road, dahan-daang gumapang palabas ng lupa ang higanteng apoy. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay ganap na nakalock sa Qin Yu. Qin Yu? Ito ay Flame Demon, isang masamang nilalang na gumagamit ng apoy bilang pinagmumula ng kapangyarihan nito. Ang kanilang mga katawan ay nasusunog sa nagngangalit na apoy ng demonyo, at mayroon silang makapangyarihang mga kakayahan sa pagkontrol ng apoy at mabangis na paraan ng pag-atake. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Elder Guai, at nagmamadali siyang nagbabala. Isa rin ito sa pinakamabangis na nilalang na nabubuhay sa lahi ng halimaw at matagal nang umabot sa ika-5 antas. Sa sandaling ito, direkta itong sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan, hindi pinapayagan si Qin Yu na makialam. Agad na nagalit si Qin Yu at malapit ng pasabugan ang kaluluwa ng Evil Eye. Pumasok ka sa formation. Napagtanto ng Pitmaster ang panganib ng pamilya Go sa puntong ito at agad na sumigaw. Ang mga tao mula sa Thunder Courtyard at ang pamilyang G ay biglang bumuo ng isang forma sayon. Ito ang paninindigan ng pamamaraan ng paglilinang, ang kinang ng mga bituin at buwan. Kabanata 2529, Tubig at Apoy, mga kalaban. Ang daloy ng hangin sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimula ng mabilis na tumalon. Ang mga ulap sa kalangitan ay mabilis na nagtipon, na bumubuo ng isang napakalaking puyo ng tubig. Ang hangin ay umuungol, at ang kulog at kidlat ay nagsalubong. Ang buong larangan ng digmaan ay nabalot ng malakas na aura na ito. Gumawa sila ng mga hand seal sa kanilang mga kamay, at sabay-sabay na lumiwanag ang ilaw sa katawan ng lahat. Ang mga ilaw na ito ay nag-interweave sa hangin tulad ng isang bahaghari, na bumubuo ng isang nakasisilaw na kamao ng enerhiya. Ang enerhiya ng halos 400 katao ay unti-unting natipon, na bumubuo ng isang nakasisilaw na sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag ay tumago sa kadiliman at tumama sa lugar ng pagtitipon ng mga espiritu ng apoy sa ibaba ng pamilyang Go. Sa isang pag-atake, ang nakakatakot na enerhiya ay direktang winasak ang mga piling espiritu ng apoy na ito, na ginawa silang pinakadalisay na demonyong Qi. Nakakatakot na magkasanib na pag-atake. Si Guanqing at ang iba pang nailigtas ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga flame spirit na nakapaligid sa kanila ay pawang mga elite. Mayroong kahit 12 ng mga nangungunang espiritu ng apoy na may kapangyarihan ng kapigatian. Kahit na ngayon lang niya binuhay ang kanyang magic sword ng buong lakas, hindi niya masira ang sukdulang apoy na napapalibutan ng mga flame spirit na ito. Hindi niya inaasahan na ang magkasanib na pag-atake ng mga magsasaka ng Human Race Watch ay masira sila. Si Qin Yu ay labis ding nagulat. Dati, nakita lang niya ang magkasanib na pag-atake ng hukbo ng lahi ng halimaw. Sa pagkakataong ito ay ginanap sa kanilang tabi, at ang pakiramdam na ito ay mas diretso. Higit pa rito, naramdaman niya maging isa na may lakas ngayon na parang kailangan lang niya ng pag-iisip upang matrigger ang enerhiyang iyon ng magkasanib na pag-atake. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Ito kaya ang epekto ng kumpletong bersyon ng Brilliance of Stars and Moon. Sa sandaling ito, tanging siya, Lei Xin, at Flower Granny ang nakakaalam tungkol sa kumpletong bersyon na ito ng pamamaraan ng paglilinang.
Malamang na ito ay isang katulad na paraan ng paglilinang kay Demon King Xiang Yu. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Qin Yu nang maisip niya ang halberd ni Demon King Xiang Yu, aksyon. Marahil ito ay isang malaking sorpresa na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Ang mga cultivator mula sa ikatlong tuktok ng Thunder Courtyard at ang mga miyembro ng pamilyang Ji na kasalukuyang nasa ika-4 na baitang pababa, napakalamang na ang ganitong uri ng lakas ay magiging hindi maisip kung ang kanilang lakas ay tumaas sa pamamagitan ng paglilinang ng brilliance of stars and moon. Haharapin ko muna si Flame Demon. Pinalit ni Qin Yu ang kanyang magulo na iniisip, at ang kanyang tingin ay nahulog sa Flame Demon sa harap ng kanyang mga mata. Pinakawalan niya ang puso ng karagatan na lumawak sa isang maliwanag na buwan. Biglang bumaba ang temperatura sa paligid, at hindi mabilang na mga alon ng tubig ang dumaloy mula sa lahat ng direksyon ng Flame Demon. Maraming kadena ang biglang tumunog, at ang mga kadena ng tubig ay dahan-daang humahaba mula sa mga alon. Pinalot nito ang Flame Demon na parang dumpling, dahilan para mawalan ito ng kakayahang gumalaw kaagad. Pumunta ka sa impyerno, ang sangkatauhan. Ang mukha ng Flame Demon ay puno ng galit, at ang kanyang katawan ay naging isang nagliliyab na ball ang apoy. Ang isang hindi mapigil na nagngangalit na apoy ay patuloy na bumangon na tila naglalaman ng kapangyarihang sirain ang lahat. Ang mga kadena ng tubig na nagbubuklod sa kanyang katawan ay sumangga dahil sa mataas na temperatura, na naglalabas ng makapal na ambon. Habang malamig na ngumiti si Flame Demon, ang enerhiya ng apoy ay lumabas sa kanyang katawan na parang nag-aapoy na lava mula sa isang bulkan at naging napakalaking alon ng apoy na sumugod sa lahat ng direksyon. Ang puso ng karagatan ay biglang bumaba at nag-transform sa isang matangkad na babae sa harap ng Flame Demon. Flame Demon, mamatay ka. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, puno ng matinding galit. Agos ng tubig. Naghahanap ng isang tao sa Pilipinas ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Ang napakalaking agos ng tubig ay parang isang alon, na humahanggos pasulong kasama ang isang dumadagandong na dagandong. Ang mga alon nito ay tumalsik, na kumakalat ng kahalumigmigan at singaw ng tubig sa lahat ng direksyon, na pinupuno ang hangin ng isang basa-basa na panloob na chi. Nakakamangha ang bilis ng agos ng tubig. Mabilis nitong lumunin ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Ang napakalaking agos ng tubig ay dumaan, dumurog sa mga bato sa bundok, binunot ang mga puno, at inanad ang lupang tigang at tiwangwang. Ang kapangyarihang ito ay hindi mapigilan, at anumang buhay na nilalang o bagay na mahuhuli sa loob ay haharap sa kapalaran ng pagkawasak. Umalis. Agad namang nabigla si Qin Yu. Ang lahat ng ito ay mga aksyon ng puso ng karagatan. Tila may malalim itong pagkamuhi laban sa Flame Demon. Ang isang partido ay tubig at ang isa naman ay apoy. Ang dalawang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nag-intertwine, at ang nakakatakot na unos ay nagdulot ng napakalaking unos. Sa ilang sandali, hindi makagambala si Qin Yu. Mukhang na-activate ang Heart of the Ocean ng artifact spirit nito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Qin Yu kay Guanqing na may mapait na ngiti. Hindi niya alam ang celestial artifact na ito, kaya marahil mas alam ng mga miyembro ng pamilyang Go ang dahilan. Ang artifact na espiritu ng puso ng karagatan ay nabuo mula sa isang bangkos ng diwa ng kaluluwa ng inapo ni Foxy, ang Diyos ng tubig. Ito ang alitan sa pagitan ng dalawang kapangyarihan mismo. Ang salungatan sa pagitan ng Diyos ng tubig at ng demonyong apoy noong nakaraan ay humantong sa isang mahabang digmaan. Ang Diyos ng tubig ay kumakatawan sa natural na kaayusan at pagkakasundo, habang ang demonyong apoy ay tila sumasagisag sa puwersang mapanirang dalawa, kapangyarihan sa kanilang sarili. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Guanqing ang Heart of the Ocean na na-activate ng artifact spirit. Qin Yu, maaari mo bang tulungan ang puso ng karagatan? Pagkatapos ng maikling pagsabog ng enerhiya, nagsimulang magharap ang celestial artifact at Flame Demon. Gayunpaman, malinaw na ang kapangyarihan ng Chief of Flame, na may katawan ng Flame Demon, ay pinipigilan ang Heart of the Ocean. Sa mundo ng tubig at apoy, unti-unting nang ibabaw ang liwanag ng apoy. Oo naman. Tinitigan ni Qin Yu ang Chief of Flame na ito.
Bagamat ang kapangyarihang lumabas mula sa demonyong nabubuhay na nilalang na ito ay nasa unang yugto pa lamang ng Tribulation 5th level, nabigla pa rin si Chinyu. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Chinyu ang pinagmulan ng kaluluwa nito. Sa madaling salita, ang katawan ng Flame Demon sa harap niya ay ilusyon lamang. Kahit na diretso niyang sirain ang katawan na ito, hindi niya kayang patayin ang hari ng espiritong ito ng apoy. Isinaaktibo ni Chinyu ang kanyang malungkot na banal na mata. Pagkatapos ng maingat na inspeksyon, sa wakas ay natuklasan niya na ang tunay na katawan ng espirito ng apoy na ito ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Demon Flame Mountain Range. Hindi katakatakang ang mga dalubhasa ng tao ay pumunta sa lugar na ito upang labanan ang hindi mabilang na beses at kahit napatayin nila ang King of Flame Demon at ang mga Flame Spirit, may mga bagong Flame Spirit na lilito. Lumalabas na ang tunay na katawan ay nakatago sa kailaliman ng bulubundukin. Ngayon, gagawin kitang ganap na mawala. Ang lahi ng espiritu ng apoy ay napakasama, lalo na mahilig sa laman ng mga sanggol at maliliit na bata. Ang kanilang antas ng kalupitan ay nalampasan kahit na ang pinakamasamang tao. Malamig na bumantong hininga si Chinyu at pinaliwanagan ang kaluluwang hinigop ng Evil Eye. Bagamat ang Ghostly Sword Evil Eye ay hindi nag-imbak ng labis na kapangyarihan ng kaluluwa, pagkatapos na masipsip ang Heavenly Profound Energy ni Teng Zeishu, ang kanyang kaluluwa ay kulang lamang sa isang maliit na tipak upang maramdaman ang dagat ng pagkawasak. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu ang marahas na dagat ng pagkawasak. Bumuo sa kanyang kamao ang kapangyarihan ng 4th level Soul Sinkang. Mahusay na destruction technique. Hinampis ni Chinyu ang kanyang kamao sa lupa. Bumuhos ang kapangyarihan ng pagkawasak sa lupa, at sa isang iglap, ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagdulot ng hindi mabilang na mga bitek na lumitaw sa lupa. Habang dahan-daang kumalat ang mapanirang shockwave, ang lupa sa loob ng libu-libong talampakan mula sa kanila ay wala na. Ang matingkad na pulang lava sa lupa ay dahan-daang umaagos, at isa-isa, ang mga ahas ng apoy ay patuloy na nag-alis mula rito. Napatapak si Chinyu gamit ang isang paa, at ang lava sa ilalim ng lupa ay idiniin sa magkabilang gilid ng nakakatakot na napakalaking puwersang iyon. Kabanata 2530, tatlong dakilang eksperto. Pagkatapos nito, walang awa itong bumagsak sa gilid. Ang lava ay lumundag ng mataas, na bumubuo ng ulan ng apoy na tumatagos sa kalangitan, at isang napakalaking vacuum ang nabuo kung nasaan si Chinyu. Isang apoy ang lumipad sa hangin, ang napakalawak na banal na kaisipan nito ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang emosyon. Natuklasan mo talaga ako. Hindi lang kita matuklasan, kundi papatayin din kita ng lubusan. Nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa, hindi itinago ni Chinyu ang layunin ng pagpatay sa kanyang mukha. Ang katawan ng Flame Demon sa hangin ay galit na sinusubukang iligtas ngunit pinigilan ito ng puso ng karagatan. Go to hell. God-slaying dusk. Tinaksak ni Chinyu ang Evil Eye sa lupa, at isang nakakatakot na shockwave ang tumama. Ang napakalaking apoy ay tila naramdaman ang panganib at lumawak ng libu-libong beses. Ang marahas na kapangyarihan ng apoy ay matatag na nilabanan ang shockwave. Kahit na ang puwersa ng buhay ng kanyang tunay na katawan ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot, ang mga apoy ay parang kandila sa hangin sa harap ng nakasusuklam na shockwave ng kapangyarihan ng pagkawasak at ang Yellow Springs na pinagsama. Buzz! Hinawakan ng Evil Eye ang tunay na katawan ng apoy, at nang si Chinyu ay malapit ng sirain ang kaluluwa ng Chief of Flame. Biglang nanginig ang lupa, kung saan naroon ang totoong katawan ni Chief of Flame. Aksyon! Isang matangkad na higanti ang biglang lumitaw, at isang mapanirang kapangyarihan ang humampas patungo sa Evil Eye. Nililigawan mo si kamatayan. Nagalit si Chinyu at pinalakas ang kapangyarihan ng dusk na pumapatay ng Diyos sa sukdulan. Maraming mga sugat ang lumitaw sa higanting kamay, ngunit ang lakas ng pagtatanggol nito ay labis na nakakabigla. Kahit na nagawang putulin ng God-slaying dusk ang braso sa huli, naubos din ang kapangyarihan nito. Isang itim na puyo ng tubig ang lumitaw sa pagitan ng higanti at Chief of Flame. Pagkatapos ay hinayla sila nito papasok. May naramdaman si Chinyu at tumingin sa isang lugar na 100,000 metro ang layo.
Ang Chief of Flame at ang higante ay lumitaw sa lugar na iyon. Isang lalaki sa tabi nila ang nakakuha ng atensyon ni Chinyu. Ang taong ito ay may payat ngunit matipunong pangangatawan, matangkad na pangangatawan, at kakaibang mukha na nagtatampok ng matatalas na mata, matulis na baba, at bahagyang pahabang tainga. Lalo na kapansin-pansin ang dalawang napakalaking itim na pakpak ng dragon, na naglalabas ng mabigat na aura ng Dragon RNB Epsilon. Mukhang ayaw niyang makipag-away kay Chinyu. Tinulyapan lang niya si Chinyu at umalis kasama ang dalawa pang nabubuhay na nilalang ng halimaw. Nakakatakot na spatial manipulation ability. Maaari pa nitong alisin ang higante at Chief of Flame na ito. Anong species sa lahi ng halimaw ang taong ito? Lumingon si Chinyu at tinanong si Elder Guai. Deathwing Draco? Ang makajos na hari ng kamatayan ng lahi ng halimaw. Noong nakaraang digmaan, ang pares ng draconic na pakpak ng demonyong dragon na ito ay kumitil ng hindi mabilang na buhay, at ang pag-unawa nito sa daan ng kalawakan ay umabot sa malalim na kalaliman. Si Elder Guai ay mula sa nakaraang taon ng landas ng langit. Kaya agad niyang nakilala ang kasumpa-sumpa na demonyong dragon na ito. Sayang. Malapit ko nang intindihin si Chief of Flame. Napabuntong hininga si Chinyu. Ang mga flame spirit na iyon ay mabilis na magpaparami hanggat ang Chief of Flame ay nasa paligid. Hindi siya nasisiyahan sa resulta ng labanang ito. No choice. Ang lahi ng halimaw ay may dalawang magagaling na eksperto. Ang higanteng hamarang sa iyong sword strike ay si Titan, ang pinakamakapangyarihan sa higanteng lahi. Parehong nakakatakot ang kanyang depensa at lakas. Isang Death Godly King, isang Titan Giant, at ang Flame Demon King. Mahirap nakitilin ang buhay ng Flame Demon King sa pamamagitan ng puwersa. Napabuntong hininga si Elder Guai sa sarili. Kakaiba. Ang pagbisita natin sa lugar na ito sa pagkakataong ito ay impromptu. Ang tatlong monster race powerhouses ay hindi maaaring magkasabay na malapit, tama. Isang pahiwatig ng pagbabantay ang sumilay sa puso ni Chinyu. Hindi kaya na panood nila ang Human Race Watch. Kung hindi, mahirap ipaliwanag. Ngayon, ang iba't ibang malalaking paksayon ng sangkatauhan ay nagpunta sa maraming lugar upang makipaglaban, at walang kakulangan ng makapangyarihang mga paksayon sa kanila. Halimbawa, ang alyansa ng 8 dakilang puwersa, 4 na sekta, 4 na paaralan, 2 santo, at ang alyansa ng iba't ibang malalaking guild, na lahat ay mayroong maraming makapangyarihang magsasaka. Paano makikita ng alien race ang Human Race Watch at hindi pinansin ang iba? Talagang kakaiba para sa tatlong eksperto na lumitaw dito ng sabay-sabay. Walisin ng mga katawan ng mga espiritong ito ng apoy, kunin ang mga malademonyong kristal mula sa kanila, at agad na umatras. Mabilis na nag-utos si Chinyu. Ang mga demonyong kristal sa mga espiritong ito ng apoy ay naglalaman ng mabigat na kapangyarihan ng demonyo. Kahit na ang mga tao ay hindi maaaring sumipsip ng enerhiya na ito. Gayunpaman, maaari itong magamit bilang isang supply ng enerhiya para sa mga pormasayon o pagpino ng mga armas at gamot. Ito ay isang bagay na espesyal na itinuro ni Gio, kaya hindi niya ito masasayang. Ang isang transparent na espiritong katawan na kasing ganda ng isang dalaga ay biglang bumaba, at ang puso ng karagatan ay dumaong sa kanyang harapan. Senior Juan Leo. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao at sinabi. Ilang beses nang nailigtas ng Heart of the Ocean ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakaharap sa espiritu ng artifact sa loob, hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya. Bago pumasa si Guning, basta-basta niya akong iniabot sa iyo. Hindi mo muna nilinang ang paraan ng pagtatanim ng tubig, at sa gayon ay hindi ako mapapakinabangan nito. Logically speaking, hindi na sana ako nagpakita. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang aura ng matagal ko ng kaaway, kaya nagising ako. Kung ang lakas ko ngayon, si Flame ay mahihirapan akong lumaban sa Chief of Flame, gawin ang aking makakaya upang matulungan ka sa loob ng 100 taon. Mahinang sabi ni Juan Leo. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang espiritong katawan ay muling naglaho sa puso ng karagatan. Senior, please hold on. Paano ko makukuha ang pinagmulan ng lason? Biglang naisip ni Chinyu ang nakakatakot na sandata ni Guning sa Azure Rock Forest at mabilis na tinawag ang espiritu ng armas.
Medyo mayabang ka. Mataas na presyo ang binayaran ni Guning noon, kaya tinulungan ko siyang mag-condense ng maliit na bote ng pinagmumula ng lason. Kinasusuklaman ng langit at lupa ang lason na ito. Kung gusto mong makuha ito, ipakita mo muna sa akin ang iyong sinseridad. Ang ina po ng Diyos ng tubig, si Juan Leo, ay nanunuya at pagkatapos ay nawala sa puso ng karagatan nang hindi na tumugon. Paano siya isang artifact spirit? Siya ay talagang isang lola, at ang kanyang tono ay mas mayabang kaysa sa Immortal Emperor Yao sa Coffin of 9 Lifetimes. Sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Hindi siya natatakot sa Flame Demon. Gayunpaman, malamang na nagbabantay ang Flame Demon ngayon. Bukod dito, ang Spatial Godly King at ang Titan ay nasa tabi nito. Hindi magiging ganoon kadaling patayin ito. Gayunpaman, nang maisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng pinagmumula ng lason, ang puso ni Chinyu ay nag-aalab pa rin sa pagnanasa. Hindi nagtagal, ang mga malademonyong kristal sa katawan ng mga espiritu ng apoy ay nakuha. Chinyu? Dapat ba tayong magpatuloy sa mas malalim na pagpasok sa Demon Flame Forest na ito o mag-retreat muna at maghanap ng bagong lugar para sanayin? Kumunot ang noo ni Elder Guai at nagtanong. Ang hitsura ng Death Godly King at Giant Titan ay nakadama sa kanya ng kaunting pagkabalisa. Ayos lang. Patuloy tayong lalalim at lipulin ang lahat ng natirang buhay na nilalang ng lahi ng halimaw bago umalis. Hindi dapat maglakas loob ang tatlong ito na istorbohin tayo. Sabi ni Chinyu pagkatapos mag-alinlangan sandali. Ang natitirang mga buhay na nilalang dito ay halos walang banta sa kanila. Maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang pagpino sa koordinasyon ng labanan ng grupong ito ng mga magsasaka. Ang sukat ng labanan na ito ay medyo bihira. Sa lakas ni Guanqing at ng iba pa, hindi sila dapat nasa ganoong kaawa-awang kalagayan ngayon lang. Gayunpaman, sila ay nakikipaglaban ng paisa-isa. Sa makatuwid, sila ay pinigilan ng sila ay napapalibutan ng mga espiritu ng apoy na mas mahina kaysa sa kanila. Kung hindi dahil sa magkasanib na pag-atake ng Demon Slaying Peak, nasa panganib ang kanilang buhay. Nahati ang grupo sa halos 20 maliliit na koponan at umatake mula sa iba't ibang direksyon.